What's up guys? Ngayon, meron na naman tayong ibang pupuntahang lugar dito sa Macau kung saan pinipilahan ito ng mga wedding photographer at videographer. Walang iba kundi ang Penha Church. Penha Church sapagkat tinayo siya sa Penha Hill or tinawag din siyang Bishop Church or Bishop Hill sapagkat dun nakatira ang bishop. Hindi ito nabuo ng isang bagsak lang. The first chapel was erected by the crew and passengers of a ship which had a narrow escape from the Dutch. The chapel served as shrine for sailors embarking on the open hazardous voyage. Kaya kung makikita nyo pagdating nyo sa taas, ang overlooking view ng Delta River at ng Macau Peninsula at isa-isahin natin yan kung anong makikita sa taas. And up to this day, siguro upon computation, this is around 403 years na upon building or assembling this church. Functioning ang church nito ngayon, pwede kang pumasok, pwede kang magsimba, pero sa loob bawal kang mag-photography at inaalaw lang nila sa labas ng premise ng church. So, yun. Bukas ito from 10 a.m. up to 4 p.m. And the gate is open daily from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. At dahil bawal magpalipad ng drone doon, ihiram lang ako ng isang drone footage galing sa Experience Macau na page para maipakita ko talaga sa inyo kung gaano siya kaganda sa taas. Base sa kanilang kasaysayan, Macau was a top place to settle for both political and religion. And in 1935, the chapel went to several renovations. It was reconstructed together with the bishop's residence, adapting their current appearance because of the location of this ensembles. Penha Hill is also known as the Bishop Hill. So, paano ba makapunta dito? Unfortunately, walang direct bus na aakyat papunta sa hill. Technically, lalakad ka talaga, aakyatin mo talaga siya. The only way to get there on the top is by riding a private vehicle like taxis or cars. Meron namang parking lot doon sa taas at makikita nyo. Pero, nung pagbaba ako sa ibang ruta ako dumaan, meron akong ma-recommend na bus, dalawang bus, bus route or bus number na pwede nyong sakyan kasi dito ko sila nakita at malapit lang din sila paakyat sa Penha Church. Now, this chapel combines various style of architecture. Well, this including some Gothic revival elements but is mostly recognized by its modest and asymmetrical design. Kitang-kita nyo naman. With simple ornaments associated with some modern architectural features, the rose window of the main facade of the chapel, the recessed frames of the windows and the main door, the internal pointed acres, and the bell tower altogether convey a Gothic-inspired architectural style. At the same time, the building integrates regional and local influences, namely in reference to the arcade corridors and verandas that can be seen on the first and second floors respectively, which provide good ventilation and shade in response to the hot and humid tropical climate condition of Macau. The exterior walls are finished in so-called gray Shanghai plaster, which was a popular construction materials in Macau. Ngayon, parang nabago na yung main entrance nila. Kinordon na nila yung ang lumang entrance at doon ka na dadaan sa gilid at makikita nyo naman. So, ito siya. Literature records that the first Augustinian mission arrived in Macau in November 1586, headed by the three Spanish missionaries, Francisco Marquini, Diego de Espinal, and Nicolau Tolentino. This religion branches from the Catholic and Anglican orders and is believed to have been founded during the 13th century in Europe. Siguro itong mga puno nito, matagal na ito dito. And meron pa nga itong Chinese
Kaya ikutin natin anong meron. Yan yung gate na dinaanan ko kanina. Sarado na siya ngayon. Dito ang akyat. So that's it guys. Marami pa akong kwento na ibabahagi sa inyo dito lang sa Macau din. And kapag nagustuhan mo yung ganitong klaseng ina-upload ko, well, marami pa akong nakalista at marami na rin akong na-upload. Pwede mong i-check. Pwede mo ding i-like or i-heart or kung saang platform mo man ito napanood. Kasi depende kung saan ko to i-upload. Babaguhin ko lang para sa kaniyang restriction. So, pwede kang mag-comment, pwede mo itong i-save, pwede ka rin mag-subscribe. And next time, sasamahan ulit kita kasi marami pa ako naka-line up dito eh. Pagkatapos kong pumunta sa Penahil, dumaan naman ako sa Old Mandarin House at iba din yung gagawin ko doon. And then, Rua do Felicidades, pinuntahan ko rin doon. Kasi kahapon, kumbaga naglakad lang ako sa buong, hindi naman sa buong Taipa, buong Macau, lakad lang. Talagang inikot ko siya at pinuntahan ko yung mga karugtong na mga historical landmarks na hirap puntahan ng mga tao dahil unang-una masulok siya, kanang nasa liblib ba. Pangalawa, hindi masyadong na-promote kasi hindi siya ilado pero kumbaga underrated. Pero kapag magstay ka ng longer sa Macau or mas malapit ka doon sa hotel na yon, pwede mong mapagdaanan at matutunan yung kanilang mga kultura. Kasi dito sa Macau, pag sinabing Macau, yung sikat na sikat talaga is yung mga Parisian, Venetian, yung mga casino, yung St. Paul Church ruin. Pero, aside from that, meron ding mga hidden gem. Kumbaga, tinatawag nating hidden gem. Yung Macau, na minsan lang pinupuntahan ng mga tao dahil hindi siya accessible to the public or mahirap siya puntahan. And, kailangan mo pa talagang sadyain or gagastos ka ng pamasahe para lang makapunta doon. Sa mga nabanggit kong lugar, madalas yung pumupunta dito is yung mga DH from Hong Kong na mamamasyal sa Macau ng ilang araw dahil sa holiday sa kanila. Kasi alam nila, meron na silang background, yung pasikot-sikot, paano pumunta, lalo na may connection na sa Macau, hindi na sila naninibago. So, kaya limited lang or less yung mga nakakapunta dito. At you're lucky! Kasi ako yung nagbabahagi sa inyo nito para alam nyo din. Para plano nyo kayo sa susunod, magpunta kayo dito ng girlfriend mo or ng boyfriend mo. Siyempre, para hindi masayang yung pagpunta nyo ng Macau, magdala kayo ng professional photographer or kahit friends nyo lang na magaling sa photography at dito kayo mag-prenup ng inyong future wedding. Siguraduhin nyo lang na kayo talaga para sa isa't isa para hindi naman masasayang. And dito ko pala i-recommend yung Penahil Church, Penahil, Bishop or ano yung pangalan, sapagkat less visited tourist destination site siya. Sa mga, alam nyo na to, sa mga wedding photographer, videographer, kapag kukonti lang yung tao, advantage na yun. Kasi less yung editing mangyayari, hindi awkward sa mga future groom and bride na mag-take ng photos. Kasi sila-sila lang ang tao doon. In fact, yung iba, maaagahan pa nila para sa magandang location, para sa golden hour, or kung ano man yung plano ng photographer. And isa sa ma-recommend kong lugar is yung Penha Church. Pagdating ko nga doon, ang dami kong naabutan, mga pang-5 na yata. Kasi pag akyat ko, may isa natapos na, may isa nagsiset up pa lang. Pagdating ko pa sa taas, meron ding isa nag-ongoing. Tapos pagdating ko sa ubos naman, pagtingin ko sa ubos, may nagbibihis pa. So paglabas ko din naman, mayroong paparating na din. So ganun. Ganun ka, kumbaga sa product pa, bestseller ang church na iyon. And take note, it is operational ha. Nagpa-function siya ngayon. Pwede kang magsimba doon. Meron lang mga restriction like bawal mag-ingay, bawal magtapon, bawal manigarilyo, bawal mag-take ng videos and photos sa loob ng simbahan. Pero sa labas, okay naman, respeto lang sa mga ibang turista na pumapasok doon. Medyo mahaba na yung nasabi ko, so comment nyo na lang kung ano pang gusto nyong malaman na hindi ko naibanggit para lagyan natin yan ng kasagutan kung meron pa kayong paglilinaw na gustong malaman. Again, as much as possible sa aking makakaya, bibigay ko sa inyo lahat ng information na alam ko dito sa Macau. Again, thank you for watching. Peace! Bye-bye! So, mga peace at tagbalik kay napalong na ang akong computer.